Okay, hindi po ho, wala akong personalan dito, hindi ko sila pinipersonal ng gobyerno. Inuulit ko, si Lucas Bersamin, Executive Secretary, ay dating Chief Justice. Hindi yan nagbibiro. Seryoso yung mamang yan. Kasi alam niya ang batas. Chief Justice dati, di ba? So alam niya. Kaya nga ang lakas nitong gobyernong ito kasi ang Chief Justice, dating Chief Justice, Executive Secretary. Tapos yung Chief Legal Counsel, Juan Ponce Enrile, ni Pangulong Marcos. Tapos ngayon may bago pang Solicitor General, napakagaling. Si Solicitor General Berberabe. Abay, matitinding abogado yan. Kung wala kayong tiwala kay Remulla, DOJ Secretary, kasama rin sa abogado ng gobyerno. Abay, paano si Bersamin, paano si Enrile, paano si Berberabe? Abay, matitinding abogado yan na nakapalibot kay Pangulong Marcos. Kaya si Pangulong Marcos, kahit na binabanatan yun, nakarelax pa rin, hindi kayo pinapatulan kasi matitindi ang abogadong kanyang kinukonsulta at nagbibigay ng katiyakan under the law ang kanilang ginagawa. Kaya alam kong pang-saywar lang yung mga statement ni Bato de la Rosa na kunwari matapang, kunwari hindi natatakot, kunwari kung ano sinasabi katulad yan. Pero ang totoo yan, nababahala din siya. Sabi nga ng Malacanang sabi nga ni General Torre, hinuli nga namin si Digong, ikaw pa. Hinuli nga namin ng dating presidente, yung pa kayang iba. Iba, ganon ang katwiran. Si Torre, kahit na dating tao mo yan, huhulihin ka niya. Pag dumating ang warrant of arrest, kung anong tapang niya nung CIDG Director na hinuli si Digong, ay mas doble ang tapang niya ngayon kasi siya na yung PNP Director General. Siya na yung mayroong control and supervision sa lahat ng pulis sa buong bansa. Dati nun si IDG lang hawak niya, ang tapang Talagang nakipag-matigasan sa kampo ni Duterte nung inuhuli. Ngayon pa kaya, PNP chief na. Yan ang matindi. Anyway, so balikan natin itong RTC judge. Sino kaya ito? Sana naman mabigyan ng protection yan. May mahirap yan. Yung kaso sa Pogo, Pogo issue, yung mga rape cases, human rights violation din yan, crime, tawag ito, yung ano ba yan? Yung kay Roque, qualified human trafficking. Matindi po yan. Si Kibuloy, Sandra Ong, at kung sino-sino pa kung mga titindi ang mga kaso dyan sa RTC Pasig. Sino kaya nagbibigay ng death threat? Huwag niyong bigyan ng death threat ang mga judge kasi trabaho lang yan. Hindi nyo pwedeng takutin ang judge. Yung mga yan ay nagtatrabaho lang at hindi mangingibabaw ang katarungan pag tinakot nyo or kung ano mang gusto nyo gawin sa judge. Ang judge, nakatingin lang yan sa dokumento. Kung ano ang dokumento ng prosecutors, ano ang dokumento ng defense counsel, at ano ang sinasabi ng mga testigo. Okay, yun naman yun Yun ang tamang proseso, rule of law. Dadaan sa korte, lilitisin, bibigyan ng pagkakataon ang lahat ng panig. So wala akong kasalanan na ang judge. Pero ganoon pa nga, nakarating na sa Supreme Court ng issue. Kaya nga sabi ng Supreme Court, bibigyan ng proteksyon. Ayaw natin pangalanan kung sino yung Regional Trial Court Judge ng Pasig City. Ayan. Okay. Samantala ba, antindi ng kredibilidad. Mukhang naniniwala na, matindi ang paniniwala ng ating mga otoridad, PNP, NBI, DOJ, at saka DILG. Dito sa mga sinasabi ni alias Totoy. Mukhang credible na testigo ito ayon sa DOJ kasi nga po, yung itinuro niya kung saan doon daw ibinaon ang mga sabungero sa Taal, ay napatunayan na. 2 sako po, ina-recover na huli, yung isang sako buhangin, yung isang sako buto talaga ng tao. Hindi na talaga makikilala yun. Pero, yun ang pagpapatunay. Bakit may mga buto ng tao? Kasi tayo sa nag-aalmusal, doon sa Taal Lake. So, ibig sabihin, doon talaga itinapon. Ang nagturo nun ay itong si alias Totoy. Kaya ayon kay Secretary Remulla, credible yung testigo na kayo ng pinagbabasihan. Kaya kung sino sinasabi nito na mga posibleng nasa likod ng isong yan, delikado. Si Double A, binabanggit yan. Si Richard Barreto, binabanggit yan. Pero pang isang abogado, ang dami nang sinabi. Mayroong general, may colonel, ang daming pulis. So sabi naman ni General Torre, kahit sino pa, hulihin nila. Ang kinakailangan. Actually, nagsalita rin si Remulla. Sino ito? Junvic Remulla, DILG Secretary, kapatid ni Boying. Sabi ni Secretary Remulla ng DILG, kahit sino pa, general, colonel, o kahit sinong pulis, huwag sila subukan, huhulihin yan. Kapag ka nagkaroon ng warrant of arrest dito sa issue ng murder, multiple murder, itong human rights violation, extrajudicial killing sa 100 mahigit na missing sabungero. Kung ano man ang naging kasalanan po ng mga sabungero pero hindi daw sapat at hindi dapat kinuha ang buhay. Kung pera ang pinagawayan, personal ang pinagawayan, o ano mang pinagawayan nila, hindi dapat nangyari yung malaging na krimen.
Dahil sila po ay laging nakatutok, ang guide nila ay yung order ng Pangulo. Managot at panagutin ang lahat kahit sino. Yan po ang order ni Pangulo Marcos. Alam niyo si Pangulo Marcos, mabait lang. Pero yung sinasabi niyong weak leader, mahinang presidente, nagkakamali kayo. Magkaiba yung mabait kaysa mahina. Ang sinasabi kasi ng mga anti-Marcos, mahina na, mahina, hindi mabait. Ako naman baliktad. Ang sinasabi ko, mabait pero hindi mahina. Alam bakit? Kasi kung mahina siya, bakit niya nahuli si Duterte, nahuli si Kibuloy, nahuli si Tevez, ang lalaking tao niyan. Kung mahina ang leadership ng ating bansa, hindi makahuli ang mga yan. Tawa niyo? Kaya ako, ibang aking opinion sa Stanley Marcos, ni Pangulo Marcos, mabait siya, pero hindi siya mahina. Kabaliktaran na sinasabi ng mga anti-Marcos, puro hina, puro weak, mahina daw, mahina. Hindi ko mahina yan. Maniwala kayo sa akin. Magaling, seryosong leadership, alam ang trabaho, mabait nga lang. Alam niyo kung nagsama yung kanyang galing, kanyang seryosong trabaho, at hinaluan niya ng tapang, mas matindi. Mas marami pang mga mangyayari. Hindi uobra yung mga fake news. Hindi uobra yung pang-aabuso ng anti-Marcos, ng mga below the belt. Alam mo sa ibang bansa yan, yung mga nagsabi ng kung ano-ano akusasyon sa Pangulo, huhulihin niya. Alam niyo doon sa Canada, saan ba yun? May lumabas na isang balita kahapon eh. Sa isang lugar sa Canada ba o sa US? Sa Canada nga. Mayroong isang Canadian, hindi alam kung nagbiro kung ano man, nagbanta. Sa social media lang, pinagbantaan yung mayor. Hinuli ka agad, kulong. Banta lang yan, hindi pa alam kung nagbibiro, totoo. Hinuli ka agad ng Canadian authorities at nakakulong na habang iniimbestigahan. Tinatanong siya bakit nagbanta doon sa mayor. Dito sa atin, kaliwat kanan na ang banta kay Pangulong Marcos. Hindi pinapansin. Una nagbanta, sino ba? Si Sara Duterte. Sabi niya, hindi ako nagbibiro. May inutusan na ako. Sa oras na ako'y nawala, sabi niya. Kunin ang buhay. BBBM. First Lady at Speaker of the House. Matindi yan. Sa ibang bansa yan, dapat tinuri na si Inday Sara. At piniga, sino inutusan mo? At bakit mo pinapapatay ang Pangulo at First Lady, Speaker of the House? Krimen eh. Alam niyo ang pag-uutos, krimen. Baka hindi niyo alam. Dapat alam ni Sara yun. Kasama yun sa article of impeachment. Kailangan niya ipaliwanag yun dahil sinabi niya, hindi ako nagbibiro. Hindi yan joke. Yan ay press conference na kanyang ginawa. Alam na alam ko, November 23 noong 2024. Online. Yun ang sinabi ni Sara niya, ground na yun para siya arestuhin. Ground na siya para siya kasuhan. Kasi krimen ang pag-uutos na patayin ng isang tao. Dito sa ating bansa, dito sa atin, sa ibang bansa, hindi lang krimen yan, hulihin na talaga. Kukulong pa. Bakit ka nagbabanta? Yun ang sinasabi ko nga, sa Canada, mayor lang yan, pinagbantaan. Hinuli yung nagbanta. Dito sa atin, napakarami nagbabanta sa ating Pangulo. Ang dami nang babasto sa ating Pangulo. Yung issue ng bangag daw ang Pangulo, ganito ang Pangulo, groundal yan para hulihin, arestuhin, kasuhan ang mga gumagawa. Pero dahil mabait, si Pangulong Marcos, hindi kayo pinapatunan. Kasi Harry Roque, yung yabang ni Harry Roque, nakala mo protektado sa Europe, hindi. Kaya nga siya palipat-lipat sa Europe eh. Wala na siyang kakampi ron. Pag lumabas at pag nakancel ang kanyang pasaporte, ayaw ko lang kung saan siya pupulutin. Yung mga pinagsasabi ni Harry Roque na bumaba na daw si Pangulong Marcos, si Dizon yan. Ano siya sabi niya na ibigay na muna pansamantala kay Sara daw ang pagiging Pangulo. Alam mo ang layo nila para makauwi siya. Kasi alam nila na pag si Sara ay nakaupo, lahat ng mga kaso nila mali-dismiss. Di ba? Mga personal interest lang. Hindi nila iniisip, kakain ba ng matino ang Pilipino pag nagpalit ng gobyerno? Mababawasan ba ang mahihirap? Kayo mga DDS, marami rin sa inyo mahihirap, pasintabi na. Marami rin sa inyo tumatanggap ng ayuda. Pag wala rin ayuda, hirap ang buhay nyo. Kayo mga DDS, di ba? Yung mga followers ng ng grupong yan. Sa palagay nyo, pag umupo si Duterte, gaganda ang buhay nyo, kalokohan nyo. Hindi totoo yun. Kung si Pangulong Marcos ka, international independent foreign policy yung pinapaira, lahat ng bansa, kinakaibigan, lahat ng mga foreign investor dumarating sa atin eh. Hindi ganun kadaling gumanda eh. Talagang may proseso. Di lalo na pagka mga Duterte nakaupo na ang identity ng mga yan, minumura ang international community. Minura ang Santo Papa, minura ang Pangulo ng Amerika, minura ang mga puti, minura ang marami mga bansa, ang kaibigan China lang. Ganun ulit ang gagawin ng mga yan. O gaganda ba ang buhay natin? Kaya nakita mo nung nakarang administrasyon, bagsak ang ekonomiya natin kasi meron ng COVID, wala pa tayong pera. Kaya nga lumubo ang utang eh. Sa lahat na naging presidente, sa record, si Digong ang pinakamalaki ang iniwang utang. Kasi sobra yung kanyang paggastos dahil may COVID at kung ano-ano, pero wala namang income kasi bagsak ang ekonomiya dahil sa COVID.
Mahigit na 6 na trilyon on record. Tingnan niyo sa record ng National Treasury at Bangko Sentral ng Pilipinas. Mahigit na 6 na trilyon ang utang na iniwan ni Duterte, sa kanya pa lang yun. Yung kabuang utang mula nung marami ng presidente hanggang ngayon, umabot na ng 17 billion. 6 na billion dyan ay kay Duterte. Ganun po ang sitwasyon. Yan, sasabihin niyo fake news. Punta kayo sa record ng Central Bank, punta kayo sa record ng Department of Budget Management, punta kayo sa record ng National Treasury. Iyan po ang totoong balita.